Lagi sinasabi ng ating mga magulang na huwag mag-aksaya kung ano man dahil may mga taong sa mundo hindi kaya makuha ang mga ito. Nung bata tayo, lagi natin sinasantabi ang mga salitang ito dahil akala natin ito ay pananakot lamang, ngunit paglaking unti-unti na lang na pagtatanto ng mga katotohanan ng ito. Sa tulong ng SDG, 12 na pinangalang Responsible Consumption and Production, maaari nating itulak ang ating mundo sa isang lipunan kung saan ang pinagkonsumo at paggawa ay ginagawa lang responsable. Ano nga ba ibig sabihin ng SDG number 12? Responsible Consumption and Production o Sustainable Development Goal number 12 kung tawagin, ay may layuning pag-usapan at magbigay liwanag sa kung papaano makakamit ang iba't ibang bagay hinggil sa maiangat ang paggamit sa enerhiya at infrastruktura, malawak na akses sa pangunahing serbisyo, pangkalahatang oportunidad sa trabaho, at overall, isang maayos na kalidad ng buhay para sa mga mamamayan ng daigdig. Sa pangunahing serbisyo, pagkahalatang oportunidad sa trabaho at overall, isang maayos na kalidad ng buhay para sa mga mamamayan ng daigdig. Nais ng SDG na ito na mareforma ang kaisipan ng lahat tungkol sa kung paano tayo magkukonsumo. Nais natin bigyan ng oportunidad ang iba't ibang ekonomiya na magdalawang isip tungkol sa paggamit ng natural mapagkukunan upang umunlad ang iba't ibang ecosystem at buhay ng tao. Sa madaling salita, ang pangunahing layunin ng goal number 12 ay ang pagbabawas ng mga maaksayang produksyon at mga pagwilayan ang kahinatnan ng kilos ng tao. Kasama na rito, maaari tayong magpakita ng compassion sa mga opisyal na ginagawa ang kanilang pinakamabuti upang mabigyan ng agarang tugon sa mga suliranin. Lubos na kahabagan ang kailangan natin para sa mga taong apektado ng krisis at tiyakin sa kanila ang ating mga kakayahan upang gampanan ang ating mga tungkulin sa pagkumpleto ng mga layunin ng SDG 12. Maipapakita rin natin ang happiness sa paraan ng optimismo. Kung gagawin natin ang mga tamang bagay sa tamang sandali, maaari nating baliktarin o bawasan ang mga nakakapinsalang epekto ng labis na pagkonsumo at labis na produksyon. Siyempre, hindi sinasabi ngunit alam na ng lahat na kailangan natin ng lubos na paggalang sa ating kapaligiran. Ito ang tanging layunin natin, na protektahan ang tahanan lamang. Kailangan nating maging totoo dito, upang maitanim ang mga totoong epekto tungo sa pagpapabuti. Hindi rin ipinagpapaliban ang disiplina. Kung wala tayong disiplina, wala rin patutunguhan ang ating aksyon. Sa huli, kailangan rin natin ng makabagong solusyon sa hinaharap. Hindi tayo makakagawa ng pagsulong kung paulit-ulit nating nagagawa ang mga maling nakaraan. Bilang pagtatapos, isaulo natin ang mga turo ni Socrates. Kung tayo ay sumulong, dapat tayong gumawa ng isang hakbang sa katotohanan, isang hakbang sa kabutihan, at hawakan ang pagiging kapaki-pakinabang sa ating mga kamay. Kailangan natin maunawaan ang ideya ng katotohanan at kung ating mga aksyon ay tunay na tumutulong sa atin o hindi. Alamin sa ating mga aksyon na ginagawa natin ang pinakamahusay para sa atin at gawin kung ano ang kinakailangan para sa pag-unlad. Paano ka? Ano ang inyong gagawin para matupad ang mga layunin ng SDG 12?